nalalapit na sa aking pagkabalik, sa aking mundong binigyan ng buhay. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao, mga kapatid, na mga hindi naniniwala karamihan. Pagkos, sila po ay naniniwala lang sa kanilang kakayanan. Pero po, lahat po tayo ay iisa lang ang pinanggalingan natin. Iisang lahi ang pinanggalingan natin. Ang Diyos na buhay lang po ang nagbigay buhay sa atin at siya naglikha sa atin, mga kapatid. Sa pamamagitan ng ating mga ninuno, si Adan at Eva, at ganoon din po si Abraham at Isaac at Jacob. Sila po ang ating mga ninuno na pinanggalingan natin. Okay. Nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid ang salita ng Diyos. Kami po ay napagutusan ng Panginoon na kami po ay magpahagi sa mga lugar ng maraming tao. Sapagkat po, maniwala po kayo o sa hindi, nalalapit na po ang kanyang maglipol. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao na nagpuputya na hindi naman darating ang Diyos. Ngunit po sa mga nangyayari ngayon, ay inuunti-unti niya po ang kanyang mga nilikha. Saan? Sa pamamagitan po ng mga pagsubok na dumarating dito sa ating mundo. Di po ba nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng mga bagyo, dahil nakikita ng Diyos na talagang marami ng mga taong nakakalimot sa kanya, mga kapatid. Marami na nakikita ng Panginoon. Kaya, di po ba walang ibang ginawa ang mga tao kung hindi magpayaman para sa sarili. Pero ang sabi ng Diyos, bibigyan ko sila ng kayamanan, ng kalakasan, kung ako ang kanilang uunahin. Pero sa mga nangyayari ngayon, mga kapatid, ang mga tao ay wala na. Nakakalimutan na nila kung sino ang nagbigay buhay sa kanila. Walang iba kung hindi si Yeshua ang Masiya, Yahweh Jesus Christ. Napagutusan kami ng Panginoon na kami ay magpahagi sa mga matataong lugar, sa mga lansangan, sa mga bus, sa mga jeep. Kami po ay hindi po nangihingi sapagkat sumunod lang kami sa utos ng Diyos. Siya ang bahala sa aming mga pangangailangan. Gagamit lang siya ng tao upang kami ay gabayan. Alam niyo mga kapatid, pinaparating ng Panginoon na talagang lumiliit na ang ating mundo. Dahil nakikita niya, marami nang nakakalimot sa kanya. Marami na ang binabaliwala siya. Ni magpasalamat, pagising sa umaga, wala na, hindi na ganong karami ang mga taong tumatawag sa kanya. Tapos tumatawag saan? Sa maling Diyos. Na samantalang siya ang nagdilikha sa atin lahat, mga kapatid. Siya ang nagbigay buhay sa atin. Ngunit maraming mga tao na nakakalimot na sa kanya. Tapos, ang gawain na sanlibutan ng kanilang pinagkakaabalahan. Ang sabi ng Diyos, darating ako na parang kidlat na hindi nalalaman ng mga tao, na para ako isang magnanakaw na darating. Kaya mga kapatid, nakakita ba kayo ng mga magnanakaw na magpapaalak, papasok sa inyong tahanan upang magnakaw? Hindi, di ba? Hindi. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Kaya po, babasahin ko sa inyo sa aklat na ito. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao talaga. Marami ng mga tao ang nawawala. Saan? Sa salita ng Diyos. Nawawala na sa kanilang puso at isipan. Sapagkat kapit kong lupos ang mga plano ko para sa inyong mga planong hindi ninyo ikasasama. Ang Panginoon ang nakakakita at nakakaalam kung anong mga plano niya sa atin, mga kapatid. Huwag po nating baliwalain ano man ang ating napapakinggan. Sapagkat siya ang may plano ng lahat ng ito. Siya rin ang nakakaalam kung ang mga plano niya ay ikasasama ba natin.
o ikakabuti natin mga kapatid. Kaya kung hindi para sa inyong ikabubuti, ito yung mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Bibigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa pa. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, ililigtas na tayo mga kapatid sa mga trahedyang nangyayari. Ito ba, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Lahat sa Kanya. Ultimong buhok natin mga kapatid. Ultimong mga anong sa ating parts ng ating katawan ay siya ang naglikha sa atin. Wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Pagpos, kailangan po natin mga kapatid na lumapit sa Kanya. Lagi po nating iisipin. Kalusugan. Di po ba? Sino ang nabibigay sa atin ng maayos na kalusugan? Kundi ang Diyos. Tayo lang po ang sumisira ng ating physical na katawan na binigay ng Diyos. Kasi po nakalagay po dito sa Bible, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Nakalagay po dito, mga kapatid, sa Jeremiah, verse 13, na kapag hinanap po natin siya, pero kung hindi natin siya hahanapin at binawi ng Panginoon ang ating buhay, ano po ang may pagmamalaki natin sa Kanya na nagawa natin dito sa lupa? Wala. Pagpos, kinalimutan natin ang nagbibigay sa atin, ang nag-iingat sa atin. Alam ninyo mga kapatid, yung lugar ng Bicol, nangyari sa Bicol. Isa sa kapatiran namin ang nagbigay babala sa lugar na yon. Pero marami ang hindi naniwala na sinabi ng kapatiran namin na nangusap sa Kanya ang Panginoon na magkakaroon ng sinyalis ang langit. Ngunit walang naniwala sa Kanya. Kahit ang scientist, hindi maipalaliwanag kung ano yun na nangyari sa langit, na namula ang langit. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng pamumula ng langit na yun? Yun na ang Kanyang babala. Ngunit maraming mga tao, mga kapatid, na hindi naniwala sa Diyos. Anong nangyari sa lugar na yun? Kaya mga kapatid, alam ko po na naririnig ninyo ang aming mga mensahe na nagmumula sa Diyos. Kapag hinanap ninyo, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Pag hinanap daw natin si Yeshua, ama si Yahweh Jesus Christ. Kaya mga kapatid, huwag po nating paliwalain na akala natin malakas pa tayo sa ngayon. Pero oras na pawiin ng Diyos ang ating buhay, wala na po tayong magagawa. Kaya habang nandito po tayo sa kalupaan, sa Kanyang binigay na mundong ito, bigyan po natin ng panahon ang Diyos. Kung hindi man tayo makapagsimba sa araw ng linggo, marami naman po mensahe ng salita ng Diyos na nasa YouTube. Katulad po ng aming butihing si Pastor J.D. Piloton, na siya po ay nasa Yahweh Ministry 102. Nandoon po ang mga mensahe na nagmumula sa Diyos. Dahil po, huwag po natin baliwalain na kung sino ang mga ginagamit ng Panginoon dito sa kalupaan. At parang wala tayong narinig. Huwag po natin baliwalain yun. Dahil wala na po kaming pananagutan. Kapag ang Diyos na ang naghukom sa atin. Pag binawi na ng Diyos ang ating buhay, anong ginawa niya?